Hey mga boss, welcome back at may review tayo. Actually, pa-repair to sa akin, gagawan ko lang ng honest, sabi nga nila, honest review. Sa akin naman, kung ano lang yung nakita ko, yun lang din ang sasabihin ko. Wala nang sugar coating, wala na yung hype. Just a regular review lang. Point of view ng isang electronics technician, isang repair technician, yun lang. Wala na yung ano, no, kasi unang-una, hindi naman to paid promotion, hindi ito sponsor, pa-repair to sa akin. Gagawan ko na. So, neutral tayo dito. Okay? So, ito ay isang AC, yan, wala po. 205N. So, para siyang power amp. Parang kaha din ng Ace LX10, LX20. Pero, 200, ano yan, vocal enhancement yan, vocal enhancement, okay. Nice natin. So dito sa harapan, mapapansin nyo, meron siyang volume individually para sa channel A, sa channel B. So separate yung volume niya. Then ano to, may reverb para sa epic. So itong reverb ay para sa epic. Ito naman yung hindi, reverb sa taas. Ito effector volume sa baba. Akala ko magkasama. Then itong sa baba ay mic bass, mic treble, mic volume. Then dito naman sa kabilang side ay bass, treble at saka music volume. So meron din siyang additional volume. Then display, LED display na ata to. Then kabitan ng USB, input selector, previous, play, pause, next, equalizer, on off siguro, remove, ano tong EQ, tapos priority. So ito hindi ko alam. Okay, so punta na naman tayo sa sa likod kung ano yung ano ba nangyari sa camera ko, ba't hindi siya try nga nating i-fill up. Okay, yan, okay. So sa likod naman, atas muna natin yung ating rolling table or itong ating weaving Sa likod naman, ito yung may expect nyo or makikita nyo. Meron siyang dalawang pan. Yan. So possible na palabas yung buga ng hangin yan at maalikabok na rin. Yan. Ano ba? Yung natin. Paano ba to gawing auto? Aha. So ito yung pinaka-input niya para sa power cord. Speaker terminal, channel B, channel A. So pwede kang binding post, pwede rin namang speak on. Then Bluetooth antenna. Sa input naman, ang ginamit niya ay yung TRS or mic plug or mic jack. Then XLR. So option siya. Pwedeng XLR, pwedeng mic. Yan. Then after nyan, wala na. So bubuksan natin para makita natin yung laman. Ito pala, ako mga boss, first time ko din pagbukas ng Ace 2005N. Ito yung pinaka-transformer niya. Yan. Lagay natin dyan. Tapos ayusin natin yung zoom para kitang-kita nyo. Ay, mga boss, ayaw mag-zoom. Dito na lang tayo, yan. So, ang supply niya ay 52, 0, 52. Blue, black, blue. Tapos 15, 0, 15, green, black, green. Tapos 09 volts, saka 0, 15. Okay, balik tayo. Atas natin yan. Okay. So, dito naman, kung mapapansin nyo, parang may kanipisan lang din yung transformer niya. Yung pan niya, dalawa. Yung isa para siguro sa pag-umi nitong transformer. Pero at least yung transformer niya naka-double layer na rin yung Then ito yung pinaka mainboard niya. Yung heatsink niya parang naliliitan ako dito pero design nila yan. Then yung pan niya dito para sa dalawang heatsink siguro. Then speaker terminal, dalawa. So maliit lang din yung board niya mga boss. Ayan. Ganun lang din kaliit siya.
Okay, mataas rin 50 to 052 na rin yung supply niya. Then yung capacitor naman niya ay 10,000 80 volts. Yan, 10,000 microfarad dalawa. Yung relay naman niya para sa speaker protect ay dalawa na rin, magkahiwalay. Power supply niya ito diode, dalawang diode na rin yung gamit niya mga boss. Ayan, dalawang diode na rin. Okay, anong kakaibang style nito tagilid yung ano. Ayan, pwede na yan. So, yan lang yung masasabi natin. Transistor na gamit. Anong gamit niya na transistor dito pala? C5200 pero parang sa tingin ko na to NGW gamit niya dito. Okay. So, try nating isom. Ayan. Tapos, kasi ang nakalagay sa board, 5198 or 5200 pero hindi ko makita mga boss. Malabo. Ayan, hanapan natin ng paraan. Tanggalin ko nga yung ilaw, baka yung ilaw yung ano. Look nga natin. Ay lalong hindi nakita. Ilawan natin. Yan, tapos 5198 din ang laman niya, yan 5198 din ang power transistor niya. So malamang yung kabila ay Ah, 1941 din. C5198 din ito. Ano ba to? Dito na side puro C5198. Tapos itong kabila siguro ang puro A. Kung tama yung ano ko. So tama nga, puro A. Ayan So C5198 pa rin. Parang ang nangyari lang dito, 3 pairs lang. 3 pairs kada channel. So bali ang nangyari dito, isang channel ito, isang channel ito. So magkahiwalay sila ng heatsink kasi para puro C, puro A or puro NP in, puro PNP. So ito yung isang isang channel na niya, yung pinaka circuitry niya. Ito naman yung sa kabila. Okay, so ano ba problema nito? Sabi ng may-ari, hindi tumutunog yung isang channel, then may problema yung knobs. Yan. Siguro dito ay i-request ko sa may-ari na palitan ng mga knobs. Okay? So ayan mga boss, yung review natin. Ngayon, para ma-idea tayo kung gaano kalaki yung capacitor niya o yung transformer niya, magsasample tayo dito ng kasi meron ako ditong transformer ng Concert 5 Auto kasi yun ang pinakamarami. Ito, meron tayong transformer ng Concert 5 Auto A. For reference lang para ma-idea kayo. So, ayan po yung transformer ng Concert 5 Auto A na amplifier. Original po ito. Ang production date niya ay 2008 pa. Ayan Kung mapapansin nyo, 2008 pa yung production date niyan. Ayan. Concert 5 Auto A. Nabaha nga lang to mga boss. So kung kung susumahin, malapad ng konti siya sa Concert 5 Auto A, pero mas mataas yung mas matangkad naman yung Concert 5 Auto A na transformer kumpara dito. Para ideya lang mga boss. Ayan. So hanggang dito na lang yung review natin sa at i-repair ko na to. Kumbaga i-chat ko na yung may-ari. Kakalasing ko muna itong harapan. Then abangan nyo sa isang channel natin, doon natin i-upload. Okay, so mga boss, kinig ko sa nakalimutan. Dapat sa una pa lang ng vlog. Nakasingit yung bill natin doon sa Meralcos. Mamaya na yun. So ito nga, andyan pa nakapatong pa yung transformer. Para lang, per idea lang sa mga hindi pa nakabili or bibili pa lang ng ganitong amplifier. Pinagkumpara natin kasi 5 auto yung pinakamaraming amplifier, yung sa transformer. Ngayon, sa price naman niya, sinearch ko sa Shopee, nag-range siya ng between 4,000 to 5,000. May iba, may 6,000, depende
Yung nakita kong product list ay from store ng sa Quiapo. Sa Quiapo, Manila. Yan, Quiapo, Manila. Depende kung saan kayo location. At saka kung shipping nyo pa, depende yan. Saka marami, iba-ibang model. May 1002, 2008, yung iba-ibang model yan. Itong sa model na AC 2005N. Yan mga boss. So, nasa sa inyo na kung sa tansya nyo sa price. Hindi tayo magbibigay ng fixed price kasi unang-una, iba-iba yung pricing nila. Hindi natin alam. Price range lang yung binibigay natin. Between 4,000 to 6,000 siguro yung range na yon. Depende lang saan kayo mag-canvas yan. Basta ganun yung budget nyo. So, sa tingin nyo, solid na ba to sa sa ganong price niya? Kung kayo na rin mga viewers at saka mga buyers yung magsasabi kung sa tingin nyo. Sa akin naman dito, ang sabi ko lang, well, 50. So, 52052 na yung transformer niya. Then, 3 pairs na transistor with C5198 and A1941 pa rin. Per child lang yung brand ng transistor na gamit. Capacitor, dalawa. Integrated amp. Yan, mga boss. In case of power, so parang dineclare ata to 200 watts per channel. Hindi lang ako sure kung ano. So ano bang sabi dito ni Ace? Sa wala nakalagay kung ilang watts yung declaration nila dito. Wala rin naman nakalagay. Okay. So 4,000. Pwede na siguro. Kung makuha nyo ng 4,000, panalo na kayo. Huwag na kayo magreklamo. Parang gano'n, no? So, kung makuha nyo ng 4,000 lang siya sarado, para sa akin okay na mga boss. Hindi naman sa pinopromote ko. Kung yung value for money, okay na din. So, decente na rin. Pwede ka na magpa-sound sa bahay. Ang ko lang kasi dito, ang medyo, sabihin natin, magkaroon tayo ng negative feedback para may ko lang dito. Siguro, yung design ng heatsink, parang hindi ako, pero although makapal naman siya, parang naliliitan ako. At saka sa transformer, tansya ko dito, aluminum, at saka medyo maliit. Pero, pag binago nila yan, malamang sa malamang, magle-level up din yung price, mga boss. Magle-level up ang price niya, siguro. Pero, halimbawa, nakuha nyo ng 4,000, ay solid na solid. Kung 4,000 yung bili nyo or less than 5,000, pwede na. Lalo na sa panahon ngayon, lahat ng mga bilihin nagtaasan. So ito may ako actually may mga binibenta akong amplifier up to 4,000 din, mga boss. Pero sa akin naman kasi iba naman yung iba naman yung target market ko nun. Para sa mga customer na naghahanap ng murang amplifier na pwede na rin, pwede kong i-recommended ito. Repair. Base sa nakita ko sa design niya, madali lang naman siyang i-repair. Although hindi pa ako nakapag-repair, kumbaga, first impression ko dito, magaan. Parang madali lang siya i-repair. So ito, ang issue dito ay mga knobs. Yun lang naman magiging problema dito. So hanggang dito na lang yung vlog natin mga boss at maraming salamat. Pangalawang outro na natin to.